Hello po mga kababayan, once again, magandang araw po sa inyo. No? Nasaan nga ba ang Pangulo? Pagkatapos po nitong Marawi bombing dito po sa MSU, mga kababayan. Ano? Marami po ang nagtatanong bakit hindi nakapagbigay ng kanyang statement etong si Pangulong Bongbong Marcos. Pagkatapos bombahin itong MSU, mga kababayan. At ngayon po ay nalaman na natin kung nasan siya. Malalaman po natin kung nasan siya. Ito po mga kababayan ko, panoorin po natin itong video na to at kayo na po ang umusga, mga kababayan, kung ano nga ba ang ginagawa ng Pangulo habang nasa trahedya ang kanyang bansa. So ito po mga kababayan, ipi-play na po natin. Los Angeles, California, this is your fair Lady Maharlika. Ayan, buksan natin aking alindog. Okay. So mga palaga, paki-share dahil nakakagalit itong vlog natin. Actually, dapat kanina to madaling araw dito. Kaso lang, ginather ko po yung mga videos and picture para maipakita sa inyo kung ano ba yung pag-uusapan natin. Itong Marcos Kuting Jr. at Liza Has huli sa video. Nasa kasalan, ilang oras matapos ang Marawi bombing. So sa lahat na nakikinig sa akin, okay, lahat ng mga men in uniform, you have to wake up. Why? Kasi itong buwaka ng inang kuting, okay, lingid sa kaalaman ng taong bayan, mga kababayan, lingid sa inyong kaalaman. Okay, balikan natin. Linggo ng umaga, nagkaroon ng pagsabog sa Mindanao State University sa Marawi. Tama? Okay? May mga namatay, may mga nasugatan. Galit na galit tayo dahil asaan na si Kuting, nasaan na, buhay pa ba siya? Diba? Few hours after ng bombing, mga palangga, doon pa lang ang hinayupa na Pulboronic nag-release ng statement through presidential communications. Okay? Nag-release siya ng statement, that was Sunday, few hours after, namatay na, okay? Even sa Surigao, di ba? May lindol. Okay, tingnan muna natin. Few hours after, ito mga kababayan, 2 days, 3 days, itong hayop na to. Ito. Sabi niya, okay, that was 3 days ago. Okay? Nag-release siya ng statement na kinukundina niya ang ang pang-atake dyan sa Marawi. And mali ang kanyang statement na una sinabi niya foreigner daw ang salarin. And sabi nga natin dyan mga kababayan, hindi ba niya saan napunta ang Intel Fund? Bakit hindi coordinated ang bunganga ni Kuting? Okay? Pero hindi tayo magtututok dyan. Okay? Pinakita lang natin yung sequence. Pero lingid sa inyong kaalaman, mga kababayan, mapapajutang dyan na talaga kayo. Few hours after, kinahapunan, di ba? Kinahapunan, habang binubomba ang mga kabataan sa MSU, habang kayo ang mga anak ninyo ay sugatan, namatay, nagluluksa tayong lahat para sa ating bayan, naghahanda pala para sa kasalang Jelly, okay? Jelly and Rafa, okay? Jelly Acuzar and Rafael Aboitis. Si Kuting, naghahanda si Kuting at si Liza, kukinang ina, para umattend ng kasal, walang pakialam sa mga nangamatay, walang pakialam sa inyong hayop na to. Ano, ebidensya ka mo? Okay, magsimula tayo sa litrato, mga palangga. Paano ko nalaman to? Okay? Merong nag-text sa akin, mga kababayan, random personality. Right? Random. Pero kilala ko to nung umuwi ako sa Pilipinas. Taga-Congress, yan yung clue. Sabi niya sa akin, Miss Maharlika, meron akong nakita, okay, dumaan sa feed ko, right, na si Kuting ay nasa kasal nung araw na binomba ang Marawi, ang MSU.
Kaya galit na galit ako palangga. Sabi ko, pwede ka bang mag-send ng pictures? Anything, prove. Ipapakita natin sa taong bayan para maramdaman nyo kung gaano ka hayop ang jutang gininang to. Okay? Walang ma-provide sa akin. Sabi niya, ay wala ako kasi ano lang yun eh. Sabi ganun, parang dumaan lang, hindi ko na ano. Basta ang may nakapagsabi din sa akin na nandoon siya sa Bataan, Bagak Bataan, sa Las Casas, Filipina de Acuzar. Okay? Bago natin pala ipakita ang video, sino ba tong kinasal? Ang kinasal po, ang pangalan is Jelly Acuzar, na anak ng kanyang ina-point na si Jerry Acuzar sa Human Settlement and Urban Development, okay, sa Housing Department. Ang asawa ay itong si excuse me, Rafa o Rafael Aboitis. So nag-research ako, ginawa ko yung you can do that also. Ginawa ko yung yung way ko kung paano makakuha ng ebidensya. Kasi yung nag-inform sa atin, wala siyang ma-provide na picture or video. Baka mamaya chika-chika boom-boom lang. So ang ginawa natin, kaya po ako napuyat, dapat kanina pa to. Pinag-ayos ko itong mga video na to para ipakita sa inyo. Magsimula tayo. Kayo, men in uniform, people of the Philippines, whether galit kayo sa mukha ko, ito, hindi ba kayo magagalit? Okay? And pala, bago natin pakita yung picture. Di ba? Hinahanap natin si Kuting, tapos nag-release siya like after 48 hours, magdadalawang araw, sa dyan, sa Sunday, Monday, Tuesday, nag-release siya ng statement na buwaka ng inang to na siya daw ay tested positive sa C. Si Kuting. Ito yon muna. Punta muna tayo dyan. Paki-present nga yung yan, si C. Ayan. O, sabi niya, sabi ng Presidential Communications, President Bongbong Marcos has tested for COVID. Upon medical advice, he will observe a period of isolation for 5 days. Okay, the President remains fit to carry out his will be provided as available. During this holiday season, President Kuting encourages the public to take precautions to safeguard their health, such as vaccinating, Pukinangina, sinungaling. Wala siyang COVID. Nalasing siya, napagod siya, pulboronic siya nung gabi. Okay, nang yan, yung araw na yan, kasi madaling araw nila na-release ng statement. Ito po ang ebidensya. Number 1, evidence, Exhibit A. Yan po ang kinasal. Okay? Yang simbahan na yan, ayan si Jelly and Rafa Acuzar. Alright? Yan. Diba? Ang saya-saya. Okay? Siyempre, gano'n naman talaga kinasal saya-saya. So, ay anak yan ni Jerry Acuzar, yung babae. Okay? Ngayon, at ang Aboitis, yung mga kilalang Aboitis. Diyan, yung picture na yan sa Las Casas, Filipina de Acuzar in Bagak, Bataan. Alright? Exhibit A. Diba? Ngayon, hinanap ko yan yung una kong picture na nakita. Sabi ko, wala si Kuting. Alright? Sabi ko, ba't wala si Kuting, wala si Lisa Smugs? Actually, nandiyan din si Sandro sa event na yan, pero wala ako makitang video. Okay? Exhibit 2. Okay? O, Exhibit B. Nakita niyo po yan. Okay? Kailangan, ini-emphasize ko sa inyo yung litratong yan. Tignan niyo yung simbahan. Alright? Tignan niyo yung church. Kasi nga, hindi ako makakita ng picture na together sila nung kinasal. Alright? So, you look at the church, and kung mapapansin niyo sa left side niyo, ayan si Kuting, di ba si Kuting, tapos itong babaeng naka-green na buwakan ng ginang ahas, si Lisa Ahasmag siya, natatakpan sa dyan. So, akala niya makakalusot siya sa mata ni Maharlika. Alright? So, the next picture, pansinin niyo po, pabalik ko muna tong church ng babae. Ay, yung mag-asawa pala. Ayan, nakita niyo, pansinin niyo yung church. Yan, the exact church. Nandyan si Kuting. Alright? Andyan si Kuting, di ba? Then, third picture, ito na siya. Si Kuting at Liza, ayan, jumiginom na siya ng, a cocktail dyan. Oh, sino yan? Si Kuting yan? Clone ba yan? What the Ano sa tingin niyo? Clone yan? Okay. Sinungaling ba si Maharlika dito? Oh, yan, mga palangga. Okay, namnamin nyo yan. Ulitin ko, people of the Philippines. Lahat ng Pilipino. So, lahat
habang naghandusay ang ating mga kabataan, hanggang nangamatay ang pukinang inang gobyerno nyo, yung demonyong Kuting at si Lisa ay nakikipag-party sa kasalang Jerry and Rafa. Okay, gusto nyo ng ebidensya, yung buhay. Kasi sasabihin ng mga buwaka ng Ginemes, ay, wala si Maharlika, ano yan? Edit lang yung picture na yan. Chuchu-chuchu. Okay, pakita natin yung video. Ito pong video na pinapakita ko at mga pictures, ito po yung araw kinahapunan ng pag-jomba sa Marawi. Okay? Na nag-release sila ng statement si Kuting, hindi siya nagpakita sa taong bayan. Kaya nga, ang dami nating vlog, ang dami nyo na nagtatanong, nasaan ang Pangulo, nasaan ang Kuting, bakit wala siyang statement na persona na nakita natin, proof of life na buhay siya. Yung pala, ang buwaka ng inaabala sa pagme-makeup sa corduroy na mukha ni Lisa, abala sila sa paghanda. Ito na mga palangga sa church. Alright? Pansinin nyo to. Wala tong audio ha. Ipapaliwanag ko lang sa inyo. Okay? Ito. Alright. Yan. Tignan nyo, may inaantay. Okay? May inaantay yung mga PSG. Nakaputi. Ayan. Pansinin nyo yung church. O, tika lang. I-backward ko lang ng konti para magkaalaman tayo. Okay? Tignan nyo ha. You focus on the right side. Yung pangalan ng restaurant. Wait a minute. Ibaback up ko na. Ayan. Oh, ipopost ko lang. Oh, shit. Gusto ko makita nyo. Okay? Nakita nyo? La Bella Teodora Italian Restaurant. Sa loob po yan, yung ano na yan, yung venue na yan, o yung venue ng reception ng kasal. Okay? Diyan sa La Bella Teodora. Yan po ay nasa loob ng pagmamay-ari ni Jerry Acuzar na Las Casas sa Bagak, Bataan. Okay? Ano, sa tingin ninyo, 100% legit ang ating litrato. Okay. Balik na natin from the start. Alright? Okay. Tignan natin kung sinong inaantay ng mga PSG. Ayan, naglalakad from the church. You see the church? Kaya pinakita ko, inuna ko muna yung picture sa inyo. You see the church, okay? Sino kaya mga jejemonyo ang lalabas? Sino mga buwaka ng inang salot sa lipunan na habang binubomba ang Mindanao, sila ay nagpa-party, walang pakialam, walang empathy sa Pilipino, kundi ang buwaka ng inang pagnanakaw at pangangamkam sa pera ninyo. Oh, tignan ninyo. Sinong lalabas yan, mga palangga? Ayan, natataranta ang mga PSG. Ayan, ang simbahan. Sino ang lalabas? Okay, bantayan ninyo. Sino ang lalabas? Nakakagalit. Okay, nakakagigil na dapat alisin na tong hayop na to. Kayo mga men in uniform na para sa bayan, anong ginagawa niyo mga sir, mga ma'am? Kayo mga Pilipino na bulag ba? Anong ginagawa niyo? Binubomba tayo. Tignan mo ang hayop nasa kasal. O, ayan. Kita nyo? O, sino yan? Ayan, ang Jutang Ginemes. O, si Kuting naglalakad. Ang hinayupak niyang asawang punong-puno ng kahayupan, yan. O, kumuha ng, ayan, nakita nyo. O, ayan. Nagpicture. O, ayan, di ba? O, tingnan mo yung corduroy niyang mukha. Yung corduroy. O, nakita nyo. O, sino yan? Alangan naman inimbento ko lang yan, mga palangga. Make it Christmas with beefy, saucy, dinamnam ulam Jollibee Burger Steak. Oh, napakagaling ko na. Ako na pinakahenyo kung inimbento ko lang yung video na yan. Dahil yan ang yung pang-counter ng mga dugyot nila. Nako, grabe po talaga, no? Ayun, grabe po talaga mga kababayan. Ha? Ayan, kayo na po ang humusga, mga kababayan ko. Pa-ebidensya po, ito si Maharlika, kung nasan po ang Pangulo matapos po bombahin, mga kababayan ko, itong MSU. Ang tanong lamang po dito, mas kauna-una po ba yung kasal o dapat po ba talagang unahin yung kasal? Kasi hindi po siya nagbigay ng statement na talagang may proof of life siya, no? Tapos meron pa daw siyang COVID, ayun naman pala galing sa kasalan. Ako po, nakakalungkot po ito mga kababayan. So muli mga kababayan, kayo na po ang humusga at po pwede nyo pong panoorin ang full video nito dito po kay Maharlika Boljakera sa kanyang YouTube channel mga kababayan. Muli, magandang araw po sa inyong lahat. Marami pong salamat. Isip-isip po tayo mga kababayan.
kung ano ba talaga ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Para TV po muli, San Solid Duterte supporters, mabuhay po kayong lahat. Good morning.